Kumbaga sa basketball, Tayo, hindi naman tayo. stepping on the line ka, outside. Pero kung inaamin nyo ang MCGI ay hindi sa Diyos, exit kami dyan, di ba? Exit kami. Kasi ayaw namin ng mali eh. Hindi ka maliligtas sa mali, di ba? May talata naman nun sa ikalawang Korinto sa 17 hanggang 18. Magsilabas kayo sa kanya bayan ko para hindi kayo ng kanyang salot, di ba? Nakasulat niya sa 18:4 ng Apokalipsis. Magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong makaramay ng kanyang mga salot. Sabi doon. Doon sa ikalawang Korinto, sa 16:17 hanggang 18, pinaaalis doon yung mga tao ng Diyos. Lumabas kayo sa Kanya, huwag kayong magsihipo sa Kanya, sabi niya. At kayo'y aking tatanggapin. Kung sa pag-exit sa masama, mabuti yun. Kung exiter ka sa masama. Pero sasabihin kung exiter kami sa Biblia, hindi po kami exiter sa kasulatan. Ha? Yung maling aral, exit tayo doon. Maling aral po ang inexitan namin. Yan ang ibig sabihin lang, diyan ka nananatili. Nananatili ka. Kasi diyan ang nakasulat. Ayan. Kapag umalis ka sa nakasulat, ikaw ang exiter. Ikaw yung exiter. Sabihin mo ba naman, sinasabi ba doon, kapatid na Rodel, narinig nyo yung tip po, narinig nyo yung tip, nakakaawang buhayin. Sabi niya, Makulit. Sinapay na lang, iniiwan mo ba? makulit lang? Ikaw nakakaawa kang nakakaawa kang patayin, pero nakakabwisit kang buhayin eh. Naku po, ayan. Ayan. Kita ka ng taong nakakaawang patayin, nakakabwisit buhayin. Parang ano ngayon ang mo? Kapatid na ron, ano ba to? Papatayin ko ba to? Bubuhayin ko ba to? Di ba may ganun ano? Ako nasasagot. Criminal mind ka. Hindi mo dapat itanong yan sa mga Di ba merong nagpipigil. ganun? Sabi niya. Criminal minded ka na. Pagka ganun. Akala nyo ba yung pumapatay lang ang criminal mind? Yung pumapatay ng literal? Hindi. Criminal, ibig sabihin labagero sa batas. Sasabihin mo ba, ay, huwag mo akong mumura-murahin. Kaya, kahit na may alam pa ako, na mas matindi pa kaysa sa alam mo, kung may alam ka, may alam din naman ako eh. Mas matindi sa alam mo. O, di ba? Pasalamat ka. At, di ba? Ganun lang yung kapatid na Rodel. Halimbawa, marunong ka ba ng ganito? Ay, marunong din ako niyan. Pero, ano ba ang gagawin mo? Mata sa mata? Ngipin sa ngipin? Marunong kang bumulot ng ngipin? Ako kahit hindi ako dentista. Tanungin mo, ilan? 2? 4? 2 seconds earlier. Hoy, Bonjing, anong utak kriminal? Sinong utak kriminal ngayon? Di ba gusto mo akong balatan ng buhay? Sabi mo nga, hindi ka dentista pero marunong kang magbunot ng ngipin. Kaliwa, kanan. Tapos ngayon, magpi-play victim ka. Alam mo, Bonjing, hindi mo ginagamit ang utak mo. Madalas kong binabanggit ito sa unang Korinto 4:6 na mga tuto kayo sa amin na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So kapag humihigit ka sa nakasulat, palalo ka. Ikaw ang exiter. Pag nagpapalalo ka, may exit ka sa nakasulat. Nakatotohanan, oo. Wala ka na sa katotohanan kasi Ang alam ko po mga bro, ang exiter yung tumigil na sa kumbaga sa Diyos. basketball, Tayo, hindi naman tayo. stepping on the line ka, outside. Pero kung inaamin nyo ang MCGI ay hindi sa Diyos, exit kami dyan, di ba? Exit kami kasi ayaw namin ng mali eh. Hindi ka maliligtas sa mali, di ba? May talata naman nun sa ikalawang Korinto sa 17 hanggang 18. Magsilabas kayo sa kanya bayan ko para hindi kayo ng kanyang salot, di ba? Nakasulat niya sa 18:4 ng Apokalipsis. Magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong makaramay ng kanyang mga salot. Sabi doon. Doon sa ikalawang Korinto, sa 16:17 hanggang 18, pinaaalis doon yung mga tao ng Diyos. Lumabas kayo sa Kanya, huwag kayong magsihipo sa Kanya, sabi niya.
at kayo'y aking tatanggapin. Kung sa pag-exit sa masama, mabuti yun. Kung exiter ka sa masama. Pero sasabihin nyo, exiter kami sa Biblia, hindi po kami exiter sa kasulatan. Ha? Yung maling aral, exit tayo doon. Maling aral po ang inexitan namin. Yan ang ibig sabihin lang, diyan ka nananatili. Nananatili ka. Kasi diyan ang nakasulat. Ayan. Exeter. Kapag umalis ka sa nakasulat, ikaw ang exeter. Ikaw yung exeter. Sabihin mo ba naman, sinasabi ba doon, kapatid na Rodel, laging handa sa pagtatanong? Meron akong narinig na ano sabi niya? Di ba binanggit ni Bradley, ang iglesyang pumapatay, sabi hindi sa Diyos. Babo, nakalagay mo, nakasulat mo yan na inaakala nila naglilingkod sila. Pakinggan natin to. Alam mo, sabi nung alam mo, ikaw nakakaawa kang nakakaawa kang patayin, pero nakakabuisit kang buhayin Di ba yung mga tipong gano'n, pag nakakita ka ng taong nakakaawang patay, nakakabuisit buhayin, parang ano ngayon ang mo, kapatid na ron, ano ba to, papatayin ko ba to, bubuhayin ko ba to, di ba may gano'n, Oh, may ganun daw. Naku. Bukas kanina, sabi niya, pwede raw siyang pumatay. Kaya lang hindi niya ginagawa. Sabi ko, yan na ba ang turo ngayon sa MCGI? Na pwede ka nang pumatay? Ako po, imposible yan. Ayan, narinig nyo. Turo yan. Iba Turo narinig niya, turo nila yan. Diba sinabi ni Bradley noon, ang iglesia ang pumapatay, hindi sa Diyos, sa demonyo. Narinig nyo yung tip, nakakaawang buhayin. Sabi niya, Merong makulit. makulit lang. Ikaw nakakaawa kang nakakaawa kang patayin, pero nakakabuisit kang buhayin Naku po, ayan. Ayan. Kita ka ng taong nakakaawang patay, nakakabuisit buhayin. Parang ano ngayon ang mo, kapatid na ron, ano ba to, papatayin ko ba to, bubuhayin ko ba to, di ba may gano'n Ako na sasagot. Criminal mind ka. Hindi mo dapat itanong yan sa mga Di ba merong nagre-review. ganun? Sabi niya. Criminal minded ka na. Pagka ganun. Akala nyo ba yung pumapatay lang ang criminal mind? Yung pumapatay ng literal? Hindi. Criminal, ibig sabihin labagero sa batas. Criminal minded. Magnanakaw. Ano, no? Criminal minded yan. Gulat si Sis Giao. Gulat ka, no? Yung bunatan ng ngipin, labas mo, bunatan. Hindi siya, dentista, pero kaya niyang bumunot na 5 hanggang 4 na ngipin sa isang bunutan. Ito, may nag-comment si Boboy, sabi niya, mag-iisip ka pa lang na masama sa kapwa, pumapatay ka na. Magsabi ka lang ng, halimbawa sa kapatid mo, sinabihan mo ng ulul, pumapatay ka na rin, di ba? Dahil yun, lumabas ka na sa MCGI, malay mo, magiging makapagbago ka pa ng, makapagbago ka pa ng pag-iisip kasi gumagastos kayo dyan. Alam mo, bago ako umalis, nung hindi na ako dumadalo dyan, yung isang kapatid, bigla na nagsalita, paikot-ikot lang, no? Sabi, balik-balik lang, no? Sabi niya. Tagal na yun, may 20 taon na rin yun. Pero active sila kasi yung asawa niya quiet. Saka yung gagawa sila. Para sinabi, Bradyo, na umaya ko sa ulam. Kami nga dito sa lokal, tina-challenge nga nila ako. Broadway, sabi niya, ano susunod na talata? Ibig sabihin, alam nila na ulit-ulit. Di ba? Anong susunod na talata? Ayan, sabi ko. Lalatag ko naman para akong no? Tapos palakpakan sila no? Kasi ulit-ulit na lang. Wala nang bago. Makalimbang na tanga lang. Mahal na kuya, meron na ba niyan? Ano yan, awit. Kumbaga kasama sa mga inaawit nila yan. Yan, pagdakila na yan. Pati yung hindi ko
Pero nakiilaw-ilaw pa ako noon yung sinindihan lang ng yung mga flashlight. Birthday niya noon. Ako rin, birthday niya, naumay ako eh. Gusto kong sabi ko, naumay ako noon. Pero ako yung flashlight ko patalikod. Hindi sa harap. Grabe. Katapat sa likod. Sa likuran ko. Dinadakila mo tao, iniilawan mo. Ibig kasi ng dakila, no? Bawa yung sinag, no? Yung sinag ng ilaw, ang tawag doon dakila. Sa, malalim na Tagalog. Hindi pwedeng itapat sa kanya yung yung talata na lumiwanag daw yung mga ilaw. Paano ba yun? Hindi pwede yun. Hindi naman literal Pwedeng yun. itapat sa kanya yun. Yung ilaw natin si Kristo. Oo. Yung ilaw natin si Kristo. Oo. 8:12 ng Juan. Ako ang ilaw, sabi niya.